Magandang hapon po mga kapatid. Kaninang umaga mayroon po tayong winelcome na bisita, si June at si Marian. Ngayong hapon po, mayroon tayong bisita na hindi natin nakilala ang kanyang pangalan. Pwede pong malaman pangalan niyo? Maricar. Si Sir Ann, si Anne. Okay, salamat sa inyo pong. Okay. So dati na kayong umaatin dito? Pang second. Okay, salamat po. Ma'am Maricar, welcome po kayo sa Molino Grace Bible Church. Minsan kailangan natin tignan yung kating katabi, baka bisita. Paano kaya kung si Jesus ang bumisita sa inyo? Anong gagawin nyo? Now, speaking of bisita, mga kapatid, paano yung tinatanggap ang mga bumibisita sa bahay ninyo? Halimbawa, ang bumisita sa inyo ay biglaan. Anong gagawin ninyo? Magkukumahog kayo, alisin lahat yung mga gulo sa bahay, ayusin yung pupunasan yung ihi ng aso o ihi ng anak. Marami tayong gagawin, di ba? Kung halimbawa naman ang bumisita galing abroad, abay masaya tayo, baka may dalang pasalubong. Kaya welcome na welcome, di ba? Binibigyan natin ng magandang hospitality ang ating bisita. Paano kung halimbawa yung iyong pinag-utangan? Magtatago at sasabihin sa anak, sabihin mo wala ko rito. Kaya sabi ng anak, Ma'am, sabi ng nanay ko wala raw siya rito. Okay. Marami tayong mga dahilan at mga paraan kung paano natin sila tatanggapin at kung paano sila tanggihan. Kung halimbawa kapatiran naman dahil matagal ka nang hindi dumadalo, paano mo tanggapin? Pag sila sumintan, nandito kapatiran. Manlalamig kayo. Maaaring sabihin, pampiran mo, istorbo naman ito, dumating pa. Alam ko, imbitahin naman ako sa gawain. Di ba? So, ang tanong ko mga kapatid, sa ganung paraan ng ating pakikitungo sa ating mga bisita, alam kaya nila kung anong uri ng damdamin ng ating pinapakita sa kanila sa pagtanggap? Alam kaya nila kung tayo natutuwa, nalulungkot, naiinis, palagi ko alam nila sa pamamaraan ng ating pananalita. Di ba? May pananalita tayo medyo may pilantik, minsan. At kung minsan naman, sa mga kilos natin, nakikita yung ating pag-welcome o pagtanggi sa kanila. Marami tayong mga dahilan. O di kaya sabihin mo na, naku, pasensya ka na, busy ako talaga, marami akong trabaho ngayon. So, ibig sabihin, inaapura mong umalis na. Paano kaya kung si Jesucristo ang bumisita sa inyo? Paano kaya kung si Jesus ang bumisita sa inyong buhay? Paano mo siya tatanggapin? Magagawa ba nating mga uri ng paraan natin pagtanggap sa mga bisita natin? Ang tanong, alam kaya niya ang pagtanggap mo sa kanya kung totoo o hindi? Napakalaga po mga kapatid, yung ugali natin pagdating sa pagtanggap sa pagbisita. Ang Diyos po ay bumibisita sa atin sa maraming paraan. Isa na sa mga paraan dito ay yung ating pong pagdalo sa pananambahan. Actually, tayo yung narito galing sa labas, pero ang Panginoon ang siyang bumibisita sa atin kung tayo nga ba ay kalugod-lugod para sa Kanya. Hindi niya nais na tayo'y gumawa ng mga bagay na higit, kundi ang nais ng Panginoon, tayo mismo ang maging higit sa mga bagay. Kung paano tanggapin, mga kapatid, basahin natin ang isang kasaysayan kung paano tinanggap nila si Jesus bilang bisita sa kanilang tahanan. Luke chapter 10 verse 38 to 41. Palagi ko alam nyo na kung sino ito. Luke chapter 10 verses 38 to 42. Ganito po ang pagkakasabi. Sa pagpapatuloy nila sa kanilang lakad,
pumasok siya sa isang nayon. Isang babaeng ang pangalan ay Marta ang tumanggap kay Jesus sa kanyang bahay. At siya'y may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupo sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang salita. Ngunit si Marta ay naabala sa maraming paglilingkod. Siya'y lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bang anuman sa iyo na pinababayaan ako ng aking kapatid na maglingkod na mag-isa? Sabihin mo nga sa kanya na tulungan ako. Subalit sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, nag-aalala ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Subalit isa lang o isang bagay ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi kukunin sa kanya. Ulitin ko po yung phrase na yon sa huli. Pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi kukunin sa kanya. Ito po ang salita ng Panginoon, tayo'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyo pong pagbisita sa amin ngayong araw na ito simula kaninang umaga hanggang hapon. Nakikita ninyo ang aming puso kung paano pa namin kayo tanggapin at paano namin kayo tinanggap simula pa kaninang umaga. Nawa, patuloy kayong magbukas ng puso. Huwag niyo kaming iwan sa aming sariling lakas, kaunawaan, at kalooban ng aming puso. Malibang kayo magbago nito, alam namin kayo po'y maluluwalhati. Huwag po naming hayaan na sa aming mga pagsisikap, dito namin binabatay ang aming pong pagbibigay importansya at luwalhati sa inyo, kundi sa biyaya ninyo na nagbabago ng puso. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sa mga talatang ito na ating binasa, tignan natin kung paano tinanggap si Jesus nitong magkapatid, si Marta at si Maria. So anong uri ng pagtanggap ang kanilang ginawa na siyang makapagbibigay sa atin ng leksyon, paano natin siya tanggapin sa ating buhay. Una, tignan natin ang pagtanggap ng dalawang ito kay Jesus, yung pagtanggap nila. Muli kong basahin yung 38-39. Dito po nakabatay kasi ang sabi, sa pagpapatuloy nila sa kanilang lakad, ang Panginoon po, naroon po sa kanyang ministeryo. Siya po'y nagpapatuloy, na nagtuturo, nagpapagaling, bumubuhay ng mga patay, ngunit hindi po siya abala na hindi siya pumunta sa isang bahay. Sa isang bahay ng mga mananampalataya. Alam natin, si Martha at si Mary sa buong Bible, New Testament, alam natin sila po ay mga mahal ni Jesucristo sapagkat sila po ay nag-aalay ng kanilang buhay at bahay para kay Jesucristo. At ang nagbibigay pa sila ng mamahaling mga regalo para kay Jesus Christ. But this time, hindi nila alam o hindi sila handa na darating ang Panginoon sa kanilang buhay sapagkat ang Panginoon ay abala. Pero tanda natin, ang Panginoon po ay hindi abala na hindi po tayo bisitahin ng Panginoon. Lagi siyang bumibisita sa mga taong kanyang minamahal at sa mga taong nagmamahal sa kanya. Kaya dito sinabi na siya pumasok sa isang nayon. Hindi po ito aksidente, kusang pumasok, sadyang pumasok ang Panginoon sa lugar na kung saan nandoon ang bahay ng magkapatid na ito. Actually, pangatlong kapatid ay si Lazarus. Remember? Ngayon, ang sabi dito, isang babaeng ang pangalan ay Marta ang tumanggap kay Jesus sa kanyang bahay. Tumanggap, ano? At siya ay may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupo sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang salita o sa kanyang rema, sa kanyang pagtuturo o sa aral. Now, tanong lang, paano tinanggap ni Marta at Maria ang Panginoon? Kapwa silang nagbukas ng pinto. Si Marta nagbukas ng pinto ng bahay. Si Maria naman ay nagbukas ng pinto ng puso. Now actually, ang Diyos lang po ang nakapagbibigay
na nagbubukas ng puso doon sa mga wala pang relasyon sa Kanya. Ngayong tayo po ay mayroong relasyon na sa Kanya, Ezekiel 36:26-27, na pinalitan ng ating puso, pusong bato natin, inalis na ito, at tayo binigyan ng bagong puso, at sa 27, mayroon na tayong kakayanang tumanggap at magbukas ng ating sariling puso para sa Panginoon. Kaya ito, tingnan natin, si Marta, pinto ng bahay ang kanyang pagtanggap sa Panginoon. Kahit sino makakagawa nito. Para sa kapakanan lamang o sa pagtanggap natin sa bisita, ka-even Christ, kay sino mang tao ay kayang magbukas ng bahay o pintuan ng bahay. So anong damdamin ang ipinapairal dito ni Marta kay Jesus Christ? Just an ordinary visitor sa kanyang buhay, tulad ng pantaong buhay. Okay? Ordinary. May kagalakan siya at may kasabikan siya na siya po'y binisita ng kanyang minamahal na si Jesus. Tayo man, natutuwa tayo, nagagalak tayo sa mga bumibisita sa atin na ating minamahal. Mahal niyo ba si Jesus? Mga kapatid, dapat nananabik tayo na siya'y dumating sa ating buhay. Hindi lang tayo basta nagbubukas ng pinto. Makikita natin dito na itong si Marta, buong puso niyang binuksan ang kanyang bahay, pero sa totoo panlabas lamang, tulad ng ginagawa ng karaniwang tao. Panlabas lamang ang kanyang pagbubukas ng pinto para sa bisita. Bakit po? Now, advance tayo ng text, verse 40. Ganito po ang pagkakasabi. Ngunit si Marta ay naaabala sa maraming paglilingkod. Siya'y lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala ka bang anuman sa iyo na pinababayaan ako ng aking kapatid na maglingkod na mag-isa? Sabihin mo nga sa kanya na tulungan ako. Mabigat po ang kanyang puso sa pagtanggap sa Panginoon sapagkat inaakala niyang siya lamang ang hospitable sa bagay na ito. Nagkasikaso siya ng soft drinks, bumili siya ng tinapay, kumuha ng palaman, minsan nangutang pa. Sa buhay lang natin to, no? Para lang mayroon tayong maibigay na pagka busy talaga siya. Actually, dito, nagluto pa ito. Siguro 1 kilong baka niluto rito. May katandaan na medyo mahirap talaga. Kaya ang sabi niya, Panginoon, wala ba kayong pakialam sa kapatid ko? Sabihin mo naman, Panginoon kayo eh. Sabihin mo naman na tulungan ako. So, may kita natin, ang pagpapakita ni Marta sa pagtanggap kay Jesus, panlabas lamang sa kanyang kakayanan. Ganyan din po tayo, minsan pag tumanggap ng bisita, binibigay na, nangungutang pa nga tayo para ipakita lang na welcome siya. Pero actually, hindi na kailangan mangutang. No? Ipakita natin yung natural nating bahay, natural nating kakayanan. That's it. Hindi tayo pwede maging plastic para lang kunwari magandang ating pakita. Hindi sa pamagitan ng maraming handa ang ating pagpapakita sa ating kapwa, kundi sa katapatan kung ano tayo. Matatanggap nila kung magdidildil ka ng asin, pwede silang kumain, magdidildil. Silang maihiya eh. Silang maihiya na magdildil ng asin kasi hindi lang nagagawa yon. Pero kung sila po ay tinanggap mo ng ganon, na ikaw ay tapat sa bahay, aba igagalang nila yon. So may kita natin, itong pagbukas ni Marta sa kanyang bahay, hindi po nagmumula sa puso, kundi panlabas niyang pangungugali. Now, Christian ito, mananampalataya ito, nagagawa rin ito ng Kristiyano na mapagkunwari. No? Hindi talaga mula sa puso. Bakit po? Anxious eh. Naguguluhan si Marta sa maraming gawain sa bahay. Nais niya magbigay lugod sa Panginoon sa kanyang mga gawain dahil binisita siya. Na hindi po masama ang marami kang gawain para bigyan ng lugod ang Panginoon. Tulad ng halimbawa ng pagbisita ng ating kapatiran o pastor. Kami nga nag-share kami kanina tungkol sa pagbisita sa mga kapatid. Na hindi lang po pastor ang bumibisita sa mga kapatid natin na hindi na dumadalo. Alam niyo kung bakit?
kadalasan mabigat ang puso noong mga miyembro kasi check nun, re-rebukin o tuturuan o pagsabihan. Di tulad ng mga kapatiran, fellowship. Nararamdaman nila yung init ng pagtanggap kapag binisita, 3, 4 na kababaihan o kalalakihan, welcome. Kailangan yon. Yun po yung healing nung nananabang na puso, yung fellowship natin. Tulad po ng gatong sa kalan, ano? Pag yung isang gatong nahiwalay, manlalamig talaga yan. That's the problem. Kailangan nila ang fellowship para muli siya magliyab. Kasi pagka pastor o sino pa man, masyadong formal. Pero kailangan tungkulin ng pastor yon. Pero mayroon tayong mga kapatiran na dapat bumisita. Minsan, ito nagagawa natin. Mabigat sa puso natin tulad ni Martha, marami siyang gagawin magluluto na naman. Bilang mo, kasama ni Jesus Christ dito, hindi lang siya yung 12 na mga alagad. At pansinin ninyo, maalikabok sa time na yon. At sila may mga sandalyas na puros dumi. Bilang mo, lilinisan ni Martha yun. Susundan. Nakaranas na ba kayo na bibisita sa bahay, sinusundan ka ng map habang nilalakaran mo? Mabigat yun, di ba? Maaring ganito si Martha di ba? Now, ipakita natin na welcome tayo, open ang bahay natin, wag tayo magsusunod ng map doon sa mga bisita. Panlabas yung ating pagpapakita. Minsan, we're just like Martha. Pero itong kapatid niya, si Maria, ang binuksan niya ay pinto ng kanyang puso. Tingnan niyo ang sabi sa verse 39. At siya may isang kapatid na tinatawag na Maria, na naupo sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang salita. Now, ano ibig sabihin nito? Sarado pa ba ang puso ni Martha? Di tulad kay Maria? Hindi po. Bukas na po. Kristiyano po ito. Pero nagagawa pa rin ang ganitong ugaling nakaraan natin. Bukas na po ang pinto nito. Ang totoo, ang Diyos lang talaga nakapagbubukas ng pinto, right? Tulad kay Lydia sa Acts chapter 16 verse 14. Bagamat si Lydia ay lagi nang nakikinig dumadalo ng pagsamba, prayer meeting, pero hindi pa siya naligtas. Pero nung dumating si Paul para mangaral, doon niya nakilala si Jesus at tagapagligtas. At the same time, binuksan ng Diyos ang kanyang puso. Gaya ng paliwanag po sa Ezekiel 36, ng Diyos nagbubukas ng puso at nagpapalit ng puso. Kaya ang puso niyon laging uhaw sa Panginoon, laging uhaw sa salita ng Panginoon. Pero minsan sa atin, kahit bukas na ang puso natin, nananabang tayo kasi busy tayo sa ating trabaho. Hindi welcome ang Panginoon. Hindi welcome ang gawain sa Panginoon. We're just like Martha. Kaya busy tayo. Pero itong si Maria, bukas ang puso, naupo sa paanan ni Kristo upang makinig ng aral. Yun po yung palatandaan na isang taong lumalago sa pananampalataya. Hindi po nananatili sa kabisihan ng panlabas na bagay, kundi naglalaan ng panahon para maupo sa paanan ni Kristo sa pagkikinig ng kanyang aral. Ano sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17? Ang sino mang na kay Kristo ay isang bagong nilalang. Lahat ng bagay, katamaran, panlabas na ugali, ay wala na. Tignan, look, behold, masdan ninyo kung sino siya. Nagbabago ang lahat ng bagay. Yung taong born again. Nagbabago, uhaw siya sa Panginoon. Hindi niya inintindi o binibigyan ng mas halaga ang panlabas na gawain. Ang binibigyan ng halaga ni Maria ay ang maupo sa kanyang paanan. Yung bang ginagawa ni Martha ay paglilingkod sa Panginoon? Right. Paglilingkod talaga yon. Yung ginawa ni Maria, paglilingkod ba sa Panginoon, yung nakaupo lang nakikinig?
Yes. Kasi ang Panginoon mismo ang nagsabi rito eh. Di ba? Ang sabi niya sa 40, di ba? Na ang ginawa ni Martha, verse 42, subalit siyang bagay ang kailangan, pinili na Maria ang mabuting bahagi na hindi kukunin sa kanya. Now, according to Paul, sa kanyang paalala sa mga Kristiyano sa Roma, sabi ni Pablo, ako'y nakikiusap sa inyo. Para bang sa atin, salita natin, utang na loob. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa inyo na kayo niligtas, ihandog ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, kalugod-lugod sa Diyos, na siyang inyong katampatang paglilingkod. Kaya nga dito po, yung pong pakikinig ng salita ng Diyos, ito po'y pagsamba o sa isang salita, paglilingkod. Kaya ang sabi ni Panginoon Hesus, isang bagay na hindi kukunin sa Kanya ay yung Kanyang paglilingkod sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Now, alam natin, pakikinig ng salita ng Diyos at paglilingkod sa physical para sa kaluguran ng Panginoon, pareho po yung trabaho. Parehong trabaho. Pero itong kay Martha, kaiba ang kanyang paglilingkod. Tingnan natin. Itong kay Maria, buong puso niyang tinanggap ang Panginoon sa kanyang paglilingkod. Anong paglilingkod? Pakikinig ng kanyang aral. Lahat tayo rito nakalingkod sa Bisaya. Pero actually, listening to the teachings or rema of Jesus Christ ay isang importanteng hindi kailanman makukuha sa inyo na gawang paglilingkod. Mapalad kayo, tayo, kung nandito, nakaupo at nakikinig ng salita ng Panginoon. Pero kung natutulog ka, pala kang kaibahan kay Martha, masama ang loob. Ibig sabihin, busy ka sa iyong sarili. Hindi ka naglilingkod. Sa Bisaya, naglingkod ka lang. Wa ka mga lagad sa Bisaya. Na mayroon pong panlabas na pagpapasakop at panloob. Mayroon pong panlabas na pag-ibig, tulad kay Martha, ngunit mayroon pong panloob na pag-ibig, tulad kay Maria. Totoo bang inibig ni Maria si Jesus Christ? Yes, according to the Bible. Inibig ba ni Martha si Jesus Christ? Yes, according to His Word. But Mary, according to Jesus' Word, mismo ang nagpapatunay na siya yung higit nagmamahal kay Jesus Christ. John 14:21. Ano pong sabi rito? John 14:21 and verse 23, ganito ang sabi sa 21. Siyang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon, siyang nagmamahal sa akin. Nakita nyo? Yung ating pong pagdalo sa pagsamba upang maupo at makinig, yan po ay isang bagay na pagpapakita natin ng pag-ibig sa Diyos. Pag ako po'y nanligaw sa aking asawa dahil siya po'y iniibig ko, hindi ko po siya tutulugan. Di ba? Pag tinulugan ko yan, baka masampal ako niyan. Buti hindi ako nasampal noon. Kasi minsan natutulog, lasing ako eh. Kabastusan yun. Hindi yung paglilingkod. Hindi yung pag-ibig. Hindi yung pagmamahal. Kailangan pagmahal mo ko, kailangan bukang mga mata mo, handa mga labi mo na magpahayag ng iyong pagmamahal. Kaya yung mga natutulog dyan, huwag na kayo matulog. You are physically present. Alam nyo ng kasunod nun. Wala pong mahihita sa mga tulog. Sapagkat ang sabi sa verse 21, siyang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon, siyang nagmamahal sa akin. At may bonus pa. Ang sabi, at ang nagmamahal sa akin, mamahalin ng aking Ama. Right? At
Siya'y mamahalin ko personally at ihahayag ko ang aking sarili sa Kanya. Ibig sabihin, magpapakilala ang Diyos si Jesucristo sa iyo. May mga aral tayo, may mga preaching hindi mo maunawaan. Pero pagdating mo sa bahay, ang Panginoon mismo sa iyong sarili, ipapaliwanag niya kung anong ibig sabihin. Sapagkat siya'y nagpapakayag sa iyo. Why? Because you love Him and He loves you. Verse 23, sumagot si Jesus sa kanya, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y mamahalin ng aking Ama. At kami lalapit sa kanya at kami gagawa ng tahanang kasama niya. Maninirahan si Jesus at ang God the Father sa ating pong mga buhay. At makikita yan. Paano? Uhaw ka sa mga pagtitipon ng mga anak ng Diyos. Uhaw ka sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi mo inuuna yung panlabas na gawa tulad ng ginawa ni Marta. So mayroong panlabas na pagpapasakop at mayroong panloob na pagpapasakop. Ito yung pakikinig ng salita ng Diyos. See how important ang pagkikinig ng salita ng Diyos. Ikalawa, una, pinakita sa atin ang pagtanggap nitong dalawa kay Jesus Christ. Ngayon naman, ang pagsamba nila kay Jesus Christ. Again, gusto kong basahin ang Romans para maunawa natin yung ating pong service to the Lord by hearing His Word and working for the Lord. The same po yan sa Romans chapter 12. Isang Greek word pero dalawa po ang meaning. Tignan nyo ang sabi po sa Hebrews 12 verse 1. Ganito po ang sabi, kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiyasiya ng Diyos, na siyang inyong makatuwirang paglilingkod. Ang sabi dyan sa Tagalog, paglilingkod. But sa English is worship. So worship God and serving God, iisa lang po yun sa dalawang pamamaraan. Yung po yung paglilingkod in physical way sa gift natin at paglilingkod spiritually by listening to His Word. Pareho po yung tinatanggap ng Panginoon. Pero bakit dito kay Marta mukhang hindi tinanggap ng Panginoon? Bakit po? Na alamin natin. So ang ating pong pagsamba sa Panginoon, tanda natin, pagsamba ay pagbibigay lugod, papuri at luwalhati sa Diyos. Bakit po? Nakasentro tayo, nakafocus tayo kay Jesus Christ. Hebrews chapter 12 verse 2. Look upon Jesus. No? Dapat sa ating pagsamba, kay Jesus lang tayo. Hindi tayo sasamba dahil meron tayong imimit na kasama o magdi-deal tayo ng negosyo, magpapautang tayo. Hindi po yung pagsamba. Dapat ang pagsamba natin focus on the Lord Jesus Christ, na siya'y bigyan natin ng lugod, papuri at luwalhati. Ang pagsamba ay ginagawa natin hindi lamang sa araw ng banal na araw na tinakda ng Diyos, kundi maging sa napagkaisahan ng iglesia na siya'y katagpuin natin, halimbawa prayer meeting, Bible study. Bible study po, dapat mga miyembro, kasama kayong nagba-Bible study sa leader sa iba't ibang lugar. Because it is a way of worship the Lord. Hindi lang yung ang teacher ang nagtuturo ng siyang sumasamba. Alam niyo sa Bisaya, lahat ng Bible study roon, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, lahat po yun, mga miyembro kasama po sa Bible study. Why? Sapagkat sila'y sumasamba. Pero sa atin, pinababayaan lang yung mga pastor at mga member na So ang pagsamba po natin ay hindi lamang sa araw ng Panginoon. Kuriakos Emeras, ibig sabihin pag-aari ng Panginoon yung araw ng Sunday, hindi yan atin.
Pero marami sa atin ninanakaw ito, ginagamit natin sa negosyo, overtime, pamamasyal, beach doon. Yan po'y pagnanakaw sa ating Panginoon. Ito'y kanyang araw, Sunday. Kaya the whole day is worshiping God. Whole day. Dapat tayo matuto, masanay, na kung talagang tayo sumasamba sa Kanya, gawin natin. So yung pong pagsamba, nakatapatang pagsamba, the same po word about serving God. Nakuha nyo? So habang tayo sumasamba mga kapatid, ang sentro ng pagsamba natin is listening the word, preach. Yun po yun. Para maunawan, hindi po yung dancing. Hindi yun ang pagsamba. Hindi yun pagsamba. Pagsamba is listening to His word. Yun po yung totoong pagsamba. So, gawin natin ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. 1 Corinthians 10:31. Whatever you do, whether you eat or drink or whatever it is, do all for the glory of God. Now, ang problema rito kay Marta, sumasamba siya na may galit sa puso. Dahil yung kanyang paglilingkod, pagsuserve ng pagkain, it's a way of serving the Lord and worshiping God. Hindi katanggap-tanggap ang kanyang pagsamba o paglilingkod dahil mayroon siyang sama ng loob sa kanyang kapatid. Tingnan yung sabi sa verse 40. Ngunit si Marta ay naaabala sa maraming paglilingkod. Siya'y lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bang anuman sa iyo na pinabayaan ako ng aking kapatid na naglilingkod na mag-isa? Now, hindi po siya naglilingkod sa Panginoon. She is serving her own self. Mas nakatingin siya sa kanyang sarili. Damdamin, marami akong ginagawa. Bakit sila walang ginagawa? Ako lang busy-busy dito sa kusina. Hindi po masama yung kanyang paglilingkod. Ang masama yung puso niya. Hindi tama. Napakasarap po maglingkod. Kanina, nakita ko yung kababayan doon, nag-aagawan pa pero daming plato na basag doon, na nag-aagawan sila magpunas. No, hindi naman totoo nung may nabasag. Maingat nga sila. Tuwang-tuwa sila nagpupunas. Sa wakas, for the last 10 years, ngayon ko na nakita. Hindi naman. Masisipag naman yung kapatid natin. Pero walang sama ng loob. Mayroon ako isang lalaking nakita dyan. Na nandyan talaga naglilingkod palagi. Nandyan talaga nagsuserve palagi. May taong nakakita o walang tao after ng worship, nandyan sila. Pero walang sama ng loob. Dahil they're serving the Lord. Tinitignan ng Diyos yun. Nakikita ng Diyos yun. Napakaganda pong tignan ang bagay na yun. Pero si Marta, masamang puso. Now, tignan natin, ano ba ang gumugulo sa puso ni Marta? Anong gumugulo sa kanya? Well, verse 40 again, basahin natin. Tignan nyo kung saan nakasentro yung kanyang mga salita. Kay Jesus ba o sa kanya? Ang sabi niya, ngunit si Marta, naabala sa maraming paglilingkod. Siya'y lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bang anuman sa iyo na pinabayaan ako ng aking kapatid na maglingkod na mag-isa? Saan nakasentro ang kanyang paglilingkod? Sa kanyang sarili. Na kapag ka nakatingin sa siyang sarili, bibilangin mo yung nagawa mo. Ang dami kong nagawa ito, pinabayaan. Hindi man gumili. Ako lang bang membro dito? Sabihin mo nga sa kanya, natulungan ako. Na alam natin yung ako, salita ni Satan yan. Satan is self-centered. He worship himself. Ang sabi ni Jesus Christ, Satan, there's only one God that you worship. Di ba? Sa Matthew 4, isa lang ang dapat mong sambahin, and that is God alone, not yourself.
So, ano pong naging problema? Yung kasipagan ni Martha ang naging hadlang sa kanya sa paglilingkod at pagsamba sa Diyos. Yung kasipagan niya. Pag masipag ka at napabayaan ka, minsan darating sa'yo, ba't ako nag-iisa dito? Ako lang bang masipag? Ako lang ba masipag? So mayroon siyang dalawang minamahal. He loves himself and he loves the Lord. Turo ng Panginoon sa Matthew 6:24, walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. O magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa iyong kayamanan. Kayamanan mo ay ang iyong sarili. Si Martha, pinaglilingkuran niya ang kanyang sarili. Magaling ako eh. Kaya kong paglingkuran niyan, 12 tsaka si Jesus Christ, kaya ko yan. Kaso lang eh, ang pangit naman, walang tumutulong sa akin. So ano nakita ni Jesus? Ano nakikita ni Jesus nung siya tanggapin ni Martha sa kanyang bahay? As a visitor. Ang nakita ni Jesus, mabigat ang puso ni Martha. Dahil sa maraming gawain. Mabigat ang puso. Na alam natin, ang Diyos ay tumitingin sa puso, hindi sa panlabas. Mabigat ang puso. Yun ang nakita ng Panginoon. Verse 41, sabi ni Jesus Christ, sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Martha, Martha, nag-aalala ka. You are so anxious. Pag sinabing anxious po yun, hindi lang worry, nagugulang, kundi may kasama ng emotion sa kanyang sarili. You're so anxious. At nababagabag ka tungkol sa maraming bagay. There is only one ang kailangan at ito'y hindi makukuha kanino man. So napabayaan ni Martha yung kalooban ng Diyos na siyang makapagbibigay luwalhati sa kanya. Sometimes ganun din tayo. Dahil gusto nating manatiling mabuhay sa ating sariling kakayanan, nakala natin tayo nabubuhay dahil sa ating kasipagan, pinababayaan natin ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay makapaghihintay naman. Wala kang layuning maglingkod sa Diyos. Wala kang layuning ayusin ang buhay mo sa Diyos. Ang gusto mo, ikaw ang pakinggan ng Diyos. Hindi ganun. Hindi ganun. But Mary, sumamba siya sa Diyos. Naging matapat ang pagsamba ni Maria. Napili niya ang pinaka-the best na bahagi sa kanyang buhay Kristiyano. Again, ulit-ulit natin basahin, verse 39 to 41. Ganito ang sabi, at siya'y may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupo sa paanan ng Panginoon. Mas inuuna niya ang maupo sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang salita. Pero anong katuwiran ng mga tao pagka in-invite mo? Sumama tayo. Naku, pag-aksayin ko ng panahon yan, dito mas pera, mas kikita ako dito. Anong pag-aksayin, makinig ka lang doon, maupo ka, matutulog ka lang naman. Nakita niyo yung pagpapalagala sa value ng kanilang sariling gawa at sa value ng kaluluwalhatian ng Diyos. Mas mabigat ang kanila sa kanila pang sarili. So, they're serving two masters. Kaya, 40, ngunit si Martha ay naabala sa maraming paglilingkod. Siya'y lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala pang ano man sa iyo na pinababayan ako ng aking kapatid na maglingkod, na mag-isa. Nakita nyo? Maglingkod mag-isa. Self-centered si Mary. Christian ito, mga kapatid. Christian ito. Mananampalataya ito. Maring nangyayari ito sa ating mga mananampalataya. Sabihin mo nga sa kanya,
natulungan ako. So, si Martha ang nagtuturo, nag-uutos kay Jesus Christ. Hindi yata tama, imbis na siyang makinig at sumunod sa utos ni Christ. Subalit, sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, nag-aalala ka at nababagabag tungkol sa maraming mga bagay. Isang bagay lang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi kukunin sa kanya. Yun yung ginawa ni Maria. May panahon lahat sa gawain. Alam niyo mga kapatid, mamamatay na lamang tayo sa mundong ito, hindi mauubos ang trabaho. Hindi mauubos. Tayo po ang dapat gumawa ng panahon, ng oras sa ating trabaho para mauna natin ang higit pang eternal life na pakinabang natin. All these things are temporary. At lahat ng temporary kasama mong malilibing. Pero yung inuna mo na pang-eternal, kasama ka rin sa eternity ng Panginoon. Alin mas mahalaga, mga kapatid? Hindi naman tayo mamamatay sa gutom. Sapagkat lagi ang Panginoon nagbibigay ng biyaya way upang tayo ay makapaghanap buhay. Pero tinetest tayo, anong klaseng trabaho pinipili natin? Alam mong hindi pwedeng Sunday, bakit pipilitin yun pa rin kukunin mo? Gayong sa loob ng napakarami pang trabaho na pwedeng ibigay sa iyo na ang Sunday kanilang nirerespeto. God is sovereign, but we are responsible kung anong dapat natin gawin for His glory. Hindi pwede natin kalikatir, naku pastor, hindi pwede. Trabaho, mas kailangan namin yun. Hindi kami mamamatay kami pagka walang trabaho. Is that so? Mamamatay tayo sa trabaho. Totoo yan. Sa trabaho tayo mamamatay. Pero sa pag-una sa Panginoon, dito tayo mabubuhay. Man shall not live by trabaho alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Yung pong kailangan. So ito yung napili ni Martha. Naglingkod siya, nakikinig siya ng ng katotohanan. Sapagkat marami pang hindi alam si Maria na dapat niyang matutunan. At alam niya na kay Jesus Christ, nasa bibig ni Jesus Christ ng lahat ng truth. At ang truth na yan ang siyang makapagpapalaya sa kanila. Sa mga tao. Sa atin. John 8:31-32. Ang sabi ni Jesus Christ, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya, mga believing Jews, kung kayo'y mananatili sa aking salita o rema o ang aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. So yung nagpapatunay na ikaw ay alagad, ikaw ay isang Kristiyano, kung nagpapatuloy tayo sa kanyang salita. And what for? Bakit tayo magpapatuloy? At sinabi sa 32, at inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. See? Ito pong truth makapag-deliver sa atin sa lahat ng kamalian sa mundong ito. Ito yung kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos is for eternity, pang-eternity, walang hanggang buhay. So, mga kapatid, ano pong lesson ang atin pong matatanggap dito? Balik tayo sa tanong. Paano nyo ngayon tinatanggap ang pagbisita ni Jesus? Dito, dumarating siya sapagkat kanya itong iglesia. Tinatanggap mo ba siya bilang iyong tangi? Doon po sa mga hindi pa mananampalataya o hindi pa miyembro ng pamilya ng Diyos, tinatanggap nyo ba siya bilang inyong katangi-tangi at nag-iisang tagapagligtas? O mayroon pa kayong ibang reserba na pwedeng magligtas sa inyo?
Acts 4:12, wala pong ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ng Diyos na sukat ikaligtas sa sino ang sumasampalataya kundi ang pangalang Jesus lamang. Kung ikay sumasampalataya kay Buddha, kay Muhammad, o sino bang Diyos? Diyos, wala po kayong kaligtasan. Tanging kay Jesus Christ lamang. At yan ang katotohanan. The truth will set you free. No, bakit mo siya tinatanggap? Marami nagsasabi, tinanggap ko na si Jesus. Bakit mo siya tinanggap? Kilala mo ba siya? Oo, turo ng nanay ko yan. That is tradition again. Ang sabi ni Jesus Christ, Matthew 15 verse 6, ginagalang ako ng mga taong ito dahil sa kanilang tradisyon at hindi sa aking salita. They worship me by their lips, but their hearts are far from me. You hypocrites. Yan sabi ni Jesus Christ. Pagkukunwara yun. Dahil ang basis po natin ng ating totoong faith is the Word of God, the teachings of Jesus Christ. Ngayon, kung kilala mo siya, huwag mo nang pakawalan ang pagkakataon. Receive Christ. Kung sumampalataya ka na, John 1:12, ang sino mang tumanggap sa pangalan ni Jesus dahil sila'y sumampalataya, binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Kadalasan po, ito pong nagiging aral ng mga ibang mga mananampalataya. Tanggapin nyo si Jesus upang kayo maligtas. Pero ang context doon, tatanggap lamang ang tao kung kilala niya na at sinampalatayanan na siya si Jesus. Yun po ang context doon. Kaya kung ikaw, kilala mo na at ngayon nakikilala mo siya, huwag mo nang pakuwalan. Tanggapin mo na si Jesus as your Lord and Savior. At hindi ka bibiguin, mga kapatid. At sa mga kapatid naman, na mananampalataya, paano natin tinatanggap si Jesus sa pagbisita niya sa buhay natin? Narinig niyo na ba sa inyong puso, sa isipan, na ganito? Kailangan ko yata magbasa ng Bible. Saan ko ba nailagay yun? Sa isipan mo yon, mula sa budhi mo yon. Pero alam natin, ang budhi natin ay ang Espiritu ng Diyos. Dahil Kristiyano ka, yun po yung nag-uudyok sa atin. You have to read the Word of God. Pero, hindi, dito na lang ako sa cellphone. Ako, daming mga balita rito Nagsuntukan na si Marcos at si Duterte Mas mahalaga sa atin yung kaysa yung conviction ng Holy Spirit sa atin. Pero tanda natin, mga kapatid, tulad ni Martha, siya po ay nagreklamo sa kanyang puso, masama ang kanyang loob, kahit na siya gumagawa para sa Panginoon. Pero remember this, Martha is saved. Siya po isang ligtas na. Nagagawa pa rin niyang ganito magreklamo. Paano kaya kung ikaw hindi nakatitiyak ng inyong kaligtasan? Tiyak mo na ba ang iyong kaligtasan? Paano mo matitiyak? Makinig kayo sa Sunday pangangaral ni Pastor RJ. Patuloy lang, mga kapatid. Pero hindi ibig sabihin, mga kapatid, na kung ikaw'y busy sa pangangaral, pastor ka, naglilingkod sa Panginoon, pero hindi ka nakatitiyak ng iyong kaligtasan, you're just like tulad ni Martha na punong-puno ng galit. Kung naglilingkod ka man sa kusina dahil maraming trabaho pero galit ka, hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos yun. Kung nagba-Bible study ka dahil napipilitan ka, hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos yun. Kung tayo po'y naglilingkod dito at sinasabi bakit ganito, ganito, hindi po katanggap-tanggap sa Diyos yun. Ang ating pong paglilingkod ay bunga po ng ating pagmamahal kay Kristo. Hindi dapat pagmamahal sa ating sarili. Marami po ang naglilingkod pero hindi po tiyak ang kanyang relasyon sa ating Panginoon. Ito yung mga mainggitin, siloso, bakit pinapabayaan ako? Ang dami kong gawain.
Mabigyan mo ng kahilingan. Naku, marami akong gagawin eh. Hindi, wala akong panahon dyan. Okay, lingkod ka. Lingkod ka ng iglesia pero wala kang panahon. Masamang loob mo pag nabibigyan ka ng... tulad lang tayo ni Martha. Dapat tulad tayo kay Maria na minamahal natin ang Panginoon bilang pagtatago ng kanyang salita sa ating puso at tinutupad ito upang huwag tayong magkasala. Kaya mga kapatid, sana baguhin natin ang attitude natin pagdating po sa preaching. Ano po? Bumibisita po ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Paano mo siya tinatanggap? Ng iyong tenga, ng iyong mata. Dapat mayroong pagsamba. Amen? Panginoon, maraming salamat po sa hapong ito. Muli, inyo pong niliwanagan ang aming mga puso't isipan. Ng Panginoon po, lahat po ng sandali, siya po'y bumibisita sa amin sa lahat ng aming ginagawa. Sa aming pong paglilingkod, sa aming pangangaral, kasama namin ng Panginoon, nawa hindi po ang aming sarili ang aming nakikita, kundi ang aming pong matamang pagmamahal, pagsunod sa kanyang utos na ipahayag ang iyong salita sa lahat ng dako ng mundong ito. Sa aming pong pagiging diaconate, Panginoon, ang aming puso, hindi po nabibigatan sa aming pong trabaho na sila lamang o kami lamang. Sa aming pong pagiging isang miyembro na naatasan ng iba't ibang mga gawain, nawa po punong-puno ng pag-ibig sa iyo ang aming pong damdamin upang hindi namin mapansin ang kabigatan ng aming mga ginagawa at tungkulin. Nawa, Panginoon, bunga po ng pag-ibig, pagmamahal sa inyo, kami po'y maglilingkod sa inyo. Maging tulad kami ni Maria na handa po ang puso namin sa pagbibigay luwalhati ng iyong pong dakilang pangalan. Maraming salamat po, Ama, itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.